Nang hindi magising-gising ang Becky, sinampal niya ito ng malakas. Nababangon agad ang bakla at napahawak sa pisngi. Nanlalaki ang mga mata. Buti na lang ay hindi naalimpungatan dahil kung hindi, baka gumanti rin ito ng sampal. Box naman! Winawash up mo ang brain cells ko eh! Ang drama ite! Box, may aswang sa labas. Ha? Aswang? Merong aswang. Just kid, die. Bongga ang sipa ng alak sa beauty mo ah. Parang sira ulo. Totoong sinasabi ko. Nasa labas, tingnan mo, halika. Hindi na napigilan ni Lerilyn na hindi hilahin patungo sa sala ang Becky. Pinasilip niya sa labas si Aaron. Pero wala na silang nakita. Kahit na binuksan pa nila ang pintuan, wala nang aswang na nakita ni Lerilyn. Dismayado ang bakla na si Aaron. Nainis pa ito sa kanya dahil alam nito nang titrip lamang si Lerilyn. Kahit na ganun ang nangyari, hindi pa rin naging kampante ang kalooban ng babae. Batid niyang nasa paligid lamang kung sino man yon. Dahil sa pangyayari, hindi na naman siya nakatulog. Paulit-ulit kasing nagbabalik sa isipan niya ang nanlilisik na mga mata ng aswang. Bandang 10:00 ng umaga, saka pa lamang nagising ang mga kasama niya sa bahay. Lahat ng mga yon, pare-parehong masasakit ang ulo at gutom. Hindi rin naman nakapagluto si Lerilyn dahil saktong naubusan na sila ng gas. Bibigyan ko na lang kayo na makakain nyo. Lalakarin ko na lang yung convenience store mula rito. Sure ka? Pasensya ka na ha. Sobrang nahihilo talaga ako eh. Ako rin. Iba pala talaga yung ama ng alak na yun. Ako na sasama sa'yo, Lerilyn. Baka maligaw ka pa. Alam ko ang daan papunta ron. Masakit ang ulo mo, diba? Ayos lang. Tolerable naman eh. Napagod sa school? Oh! Masakit ang ulo mo, diba? Ayos lang. Tolerable naman eh. Lumabas ng bahay ang dalawa. At dahil kasama naman niya si Mark, hindi na siya nagdalawang isip pa na ikwento ang mga nangyari. Kahit ang binatang si Mark ay nagulat din sa narinig. Bumukas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Dahil habang tumatagal kasi, para bang palala ng palala ang pagpaparamdam sa kanila ng aswang. Natanong na nila ang convenience store sa gilid ng kalsada. Pero hindi pa man sila nakakarating doon. Napatingin sila dahil sa isang matandang lalaki. Nagdadalaglag ang mga dalang gamit. Puti na ang buhok na matanda. Parang Ilalumang pa na rin. kaya naman naawa ang dalawa kaya tinulungan nila yun. Abnormal yun akong kuya ba? Maraming salamat sa inyo. Sa kung saan May mabubuti pa walang kapatahan na yun. Wala pong anuman. Hindi pa kayo taga rito. Parang ngayon ko lang napansin ang mukha ninyo. Day, yung bana day oh. Hindi nga po kami taga rito. Hey, bro. Papakasyon lang po. Look, my hair. Shiny. Kaya pala. Oh, no. Siya nga pala. Buti nga ako natugban, kahit nagbangon day. Mang Edgar ang pagkakakilala sa akin ng iba. Sige po. Mauna na po kami, Mang Edgar. Bago umalis, tinabig pa na matandang lalaki What's your si Mark. friends? Hey, what's your friends? Magaan din naman ang pakiramdam ni Lerilyn. Okay. Si Mang Edgar, Shiny here. para sa Okay. kanya ay hindi ito kagaya ng Sunsilk isang matanda shampoo. na parang Okay. balong kapag And with kinakausap. conditioner. Mas magaan Okay. ang awal ni Lerilyn kay Mang Edgar kaysa sa matandang misteryoso na tao. Nakarating sila sa convenience store. It's At mama naman here. silang kumuha ng mga pagkain nila. It's not my. This is my hair. Pagdating na Yes, sa thank bahay, you, man. Thank nakita you, nila baby. na natapos si Mark sa sopa. Dali na. Nakabuwang diha. Sige, sige, sige. sige. Blood ka? Sige, magsayo-sayo sa diha. Mag-i-ano ta ka, i-live ta ka. Dali, dali. Sige, sayo-sayo diha. Doon ta